people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Ulit po natin. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice. So, ibig sabihin, ito po, magandang araw mga ka-reaction by. Ito po, bibigyan po natin ng reaksyon o comment. Ito mga video ito patungkol. Ito po kay President Donald Trump ng Amerika, no? At si ating tawag dito po si Senador Marcoleta, no? Na sabi po ito po, trabaho po ba ito ng isang senador? Sabi niya, ito po pinapatungkol po ito kay Senador Ping Lacson, no? Panoorin po natin siyang sabay-sabay, no? Para malaman po bakit niya po nasabi ni Senador Marcoleta ang mga itong bagay na to. At sana po bago po ang lahat, bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. At i-like at share na rin po. So isang subscribe lang po, masaya na tayo. Di po, rekta na tayo kay Senador Marcoleta. Kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, sa pintuan kasi pagpasok doon pa lang sa guard, kasi maraming pirmahan. You have to check in, para lang makapasok siya ng mabilis kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the balita ko, kumuha na Ito po, no, reaksyonan po natin ang mga binanggit po ni Senador Marcoleta. At i-comment nyo po kung anong sabihin niyo po para marinig din po kayo sa boses ng taong bayan, no? So sabihin niyo po kung To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money. Si Trump naman nagmamadali. Grabe ka, Madali, Ayun po, no? Sabi kasi ni Senador Marcoleta, bakit daw kailangan may CCTV pa mga ganyan? Anong gustong imply ni Senador Ping Lacson kay Senador Marcoleta? Kailangan bang, bakit may CCTV ba sa mismong opisina ni Senador Marcoleta? O bakit kailangan niyan tignan ng CCTV? May pagdududa ba kay Senador Marcoleta? Palagay nyo ba may pagdududa? Meron po. Kasi halos gusto po ng galaw ni Senador Marcoleta ay bigyan po ng mga siguro ibig sabihin bigyan ng para may dahilan po sila, no? Ganito po siguro, para may dahilan para si Senador Marcoleta ay manahimik, no? O gagawin ng ibang problema. Siguro pag may nakitang gagaya niyan, sinabi ni Ping Lacson daw na nakita sa CCTV na ganito pumasok sa kwarto sa opisina ni Senador Marcoleta, ngunit
sinabihan naman po ni Senador Marcoleta na siyempre, alang siya mismo ang pupunta doon sa kasi nakaupo po si Senador Marcoleta habang nag-hearing, no? Alam namang aalis po yun. At magpapaalam kung talagang pupunta si alang ihintayin ni Senador Marcoleta sa labas. Di ba? Hindi po ganun. Kung sabi nga ni Senador Marcoleta, kung darating. Pinagbili niya sa staff niya, kung merong darating na ganito, alalayan nyo lang. Di ba? So, ganun po ang ginawa ng staff niya. Dinala sa, siyempre, dadali sa opisina para tingnan siguro yung mga statement din o paano gagawin. Ganun po. Siyempre, alalayan mo. Hindi naman pwedeng magpipirap siya sa bago pumasok, madaming pipirmahan bago makapasok sa Senado. Kaya pagkatapos noon, sino mag-a-assist? Siyempre, dapat merong mag-assist. Hindi naman po dire-diretso kahit saan uupo. Ganun po. Hindi niya alam kung saan siya papasok. Di ba? Kaya ganun po pinapa-assist ni Senador Marcoleta kung sakaling darating. Pero ito namang isa, may suspetya na nagkukuntsabahan. Ganun po ang dating di ba? Parang ganun. Kaya lang si Senador Marcoleta, hindi niya po masabing diretso dahil siyempre kapwa niya senador, di ba? Siguro ito po nanghihinala din si Senador Ping Lacson. Pero dapat po, bago po ang lahat, paano po manghihinala si Gutesa sa Master Sergeant Gutesa na po mismo ang lumapit. Wala naman pong dahilan para gumawa po ng ibang witness si Senador Marcoleta. Bakit ayaw paniwalaan? Etong tanong, bakit ayaw paniwalaan si Master Sergeant Gutesa? Dahil ba doon sa mali po yung sabi, hindi raw pinarmahan, mali daw yung affidavit, na sworn affidavit? Paano po naging mali yung sworn affidavit? Marami na pong nagsabing mga abogado, matataas na abogado, na sila na mismo yung kahit hindi credible, sabihin mo nang hindi credible yung affidavit na sworn statement na napirmahan, siya po ay nanumpa sa mismong Senado. Sinumpaan niya po yun kahit wala pa pong sworn affidavit. Pag nagsalaysay ka po sa mismong Senate o saan man yan, kahit sa Kongreso, pag sumumpa ka po dyan, ibig sabihin yun na po yun. Kung meron man mababago yun, magdaragdag ka, hindi ka magbabawas. Pag nagbawas ka, ibig sabihin sigurado yun, mali yung una mong sworn statement. Ganun po yun, di ba? So anyway po, gusto niyo pong ituloy ang kay Donald Trump, si President Donald Trump, o kay sandali lang po, hanapin po natin yung kay Senador Marcoleta ulit. Ito na po. Kinu-question ni Senador Marcoleta ang umano'y lihim na kasunduan ng Blue Ribbon Committee, DOJ at ICI, na di raw alam ng ibang senador. Totoo po yan, hindi naman po alam ng ibang mga senador kung anong nangyayari. Sabi nga nito, ano ang arrangement nila sa DOJ at ICI? Ano kaya ang sagot ng mga nabanggit na abangan? Ano nga pong abangan? Ito po, panoorin po natin. Sandali lang po. Yung hindi pa po wala nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin nyo po ang subscribe button dyan po sa ilalim. May green button po dyan. Subscribe. Yan. Huwag nyo pong kalimutan. Anyway, react na po tayo kay Senador Marcoleta ulit. Kitang ground rules. Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI. Pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this?
What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang. Naghalo na yung balat sa Alam mo kung bakit? Naghalo ang balat daw sa tinalupan. Yan. So, ayun po kasi, dati po kasi pag ang hearing, nagtataka nga si Senador Marcoleta, bakit si DOJ, dating DOJ pa si Crispin Remulla noon, bakit pagkatapos na pong naimbestiga o natanong yung mga resource person, kagaya po ni Alcantara, no? Bigla nga alis po, pupunta ng DOJ, tapos pagdating nila po, meron na po silang mga sworn affidavit o kasulatan. Ano po yun? Kagaya po yun. Pero actually, hindi pa po gumagana yung mga ano pa nila nun. Mga, ang tawag dito, yung kung merong witness protection program, wala pa po nun eh. Kasi bago pa lang kasi nun eh. Kaya nagtatanga nga si Senador Marcoleta, bakit nangyari yung mga ganon bagay? Siguro dahil alam mo na, napauso ni Erwin Tulfo yung bend the law. Sometimes you have to bend the law. Ganun daw. Kaya siguro, tinanong naman si DOJ, ex-DOJ Secretary Remulla, no? Sabi ni Erwin, am I right? Sabi naman ng isa ni DOJ, dating DOJ na si Remulla, yes sir. Pa yes sir pa eh. Buti hindi pa anong tawag dito yung hindi ko alam ang tawag, nakalimutan ko yung pagsalute, no? Buti hindi nagsalute pa yung si DOJ kay Erwin eh. Grabe, no? Pag sa bendalo, magagaling eh. Ayan. Anyway, dito na tayo kay Donald Trump. Yan. So, tignan po natin anong sasabihin niya, kung totoo ito o nakuha lang natin sa ano ito, sa Reels po, no? Pero merong magandang mensahe si President Donald Trump, no? So, tignan po natin. Ito po para sa mga kapwa nating mga Pilipino. Mga Pilipino, ito po ay ang kanyang speech privilege niya po, no? Tignan po natin kung ito ay kampi kay President BBM o kampi sa mga talagang bansang Pilipinas. Dito po natin malalaman si President Donald Trump ng US kung ano po ang sasabihin. Ito po, rekta na tayo. People of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. I-post muna natin. Medyo ano po yung mensahe niya po. Matindi pala, no? So, narinig nyo po, ulitin natin, no? Narinig nyo, tingnan nyo po. People of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. So, yun po. Ibig sabihin, corrupt politician, ninanakaw po ang ating sariling pera, no? Alam niyo po itong president ng US. Ito po pag siya nagsalita, lahat po ng mga newscaster buong mundo nakasubaybay po yan, no? Okay lang kung mga newscaster natin dito sa Pilipinas, halimbawa kung nagsalita lang si BBM, hindi naman makukuha ng buong bansa yan, ay buong mundo, no? Pero pag si Donald Trump po, makikita nyo po yan. Expect nyo po buong mundo, naririnig po siya, basta po siya nagsalita. Kung ito po ay hindi na-edit, kung totoo po yan, malamang-lamang, wala na tayo sa, sira na po tayong lahat. Sira na po ang Pilipinas.
lalo na sa mga gustong pumasok dito magnegosyo, kagaya ng mga Chinese, Taiwanese, marami po kasing pumapasok na negosyo dito. Dati, karamihan ay mga Chinese, Taiwanese, Korean. Ang Korean po kasi, mga negosyo nila, mga small business po yan, no? Mga Japanese, yan. Kasi ang mga Chinese, Taiwanese, Japanese, malalaki po mga negosyong pinapasukan. Marami pong marami po silang kinakailangan ng empleyado sa ating bayan, no? Kagaya po ng mga EPSA, yan, diyan po sila anong tawag dyan, yung pong nangungupahan o nagrerenta ng mga building. Tapos dyan, yung malalapit dyan po, yung kagaya po yung sa Laguna, yan, no? Yung pong malalapit doon, marami pong nakakapasok na po trabaho, no? So sana po yan, magbalik po sana ang tiwala ng mga ibang lahi sa atin tungkol sa mga ganyang negosyo, no? Ewan ko lang po kung kailan babalik. Yan po ang malaking tanong, no? Kagaya po kanyan, yung sinabi po ni Donald Trump na presidente ng US, po yan, malaking question po yan. Hindi porke madalang lang magsalita yan, kahit na konti lang ang sasabihin. Ang mga reporter po yan, detalyado. Lahat po yan. Buong mundo po yan, ipapasukin niya basta nagsalita na po ang US President. Hindi po kagaya kasi ng kahit po ibang bansa, pag nagsalita, minsan hindi mo maririnig sa mga news, no? Sa ibang kagaya natin. Hindi naman natin nakukuha lahat. Pero pag ang Amerika po ang nagsalita, yan, kuwang-kuha po yan. Kahit nagsalita lang ng isang word, makukuha po nila yan. Kasi po, tutok na tutok po yan, no? Kaya mahirap po ang sinasabing masakit po yung sinabi niya sa atin. So, tayo mga Pilipino, tayo na lang po bahala kung anong gagawin natin para matulungan natin ang ating bansa, no? Tuloy po natin. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice. So, ibig sabihin, you have the power to stop it. Sino pong mag-stop dyan? Tayo lang po, tayong mamamayang Pilipino, ang makaka-stop dyan. Ewan ko lang po, ang mga garapal nating politician, iba dyan, mga korap, talagang makakapal na mukha, hindi na po hihinto yan. Sabi nga nung mga ibang nagsasabi na mga psychologists, hindi po nagiging kontento yan. Hanggat may pera, kailangan po nila yan, hindi hinto. Ganun po yan. Kaya dapat mismo ang mga merong magpapahinto sa kanya, kung sino man yung gumagawang kalokohan na yan, hindi siya ang hihinto. Tayo magpapahinto. Ganun po ang ibig sabihin siguro ni President Donald Trump. Anyway, so narinig niyo po ang salita niya. Take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. So the world is watching. Totoo po yun. Fight for the Philippines. So nakakawa na po ang ating bansang Pilipinas, no? Anyway, sana po masakit man sa ating kalooban, no? Sana ay bumalik po sa dati, kagaya nung mga sinauna na mura yung mga bilihin, kagaya sa ibang bansa, mura din yung may bilihin. Samantalang saan yan? Sa Canada po, 10 pounds na patatas, magkano lang? 10 pounds po, ha? Ibig sabihin 10 pounds siguro mga 5 kilos, no?
Tapos, alam nyo po kung magkano lang yun. Mahigit na sa pera nila, minsan umabot lang ng kulang sa $2. So, magkano lang po yun? Sabihin yung ang conversion ng dollar 50 na sa Canadian. Oh, di 100 lang yung 5 kilos. Sa atin dito, patatas dito, 100, 1 kilo. Oh. Ganun po ang nangyayari dito sa ating bansa dahil walang control, no? Wala po tayong control ngayon sa mga bilihin. Hindi po natin alam sino na dapat ang DTI po dapat na nagko-control dyan, pero yung po kung mako-control nila yan dahil wala, naghihirap na po lahat. Kailangan talagang siyempre mabuhay. Ayan. So anyway, dyan po muna magtatapos ang ating munting video. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. God bless po.